meron tayong nakuha sa courier. Tingnan natin kung ano to. Yan, hindi makakapunta si seller. Kaya binalot na lang niya sa dito at pinadala. Ngayon, ano kaya to? Tingnan natin, mag-gloves tayo dito. Kadikada kasi ang dumi-dumi na ng gloves. Kabila naman. Kabila na yung gagamitin natin kasi madumi na yung kabilang side. Tapos papalaban na natin to. Huwag ko na kaya gamitin tong gloves. Ano ba yung ibang gloves natin dito? Yan. So, buksan natin. Ito pa. Tingnan natin kung ano to. Patan. Ano to? Gumamit siya ng interior ng gulong. Ayos ah. Siyempre, paano to? Talagang protektado. Alright. Ito na. Wow. Ayan oh. Yan. Ang 2 kwartos, 1835, ay isang coin na ginamit sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Ito ay gawa sa copper. Sa unahan ay yung Spanish na coat of arms. At may lettering na ISAB 2. Ibig sabihin yan, ginawa itong coin na to noong panahon ni Queen Isabel II. Shortcut yan, siyempre, kasi hindi kasya doon sa coin. Pero yung pinaka-ibig sabihin yan ay Isabel II de Gracia, Hispaniarium et Indiarium Regina. So ang translation nun sa English ay Isabella II, by the grace of God, Queen of Spain and the Indies. Sa kabilang side naman, ang nakalagay ay yung isang leon na may corona, na may hawak na espada at mga globes. Sa mga letra niya ay Vitraque Bert Protego F 1835 MA. Ang ibig sabihin nito, Vitraque Virtum Protego. In English, ito ay Protector of Virtue in Both Worlds. Hello? Hello, ito si John Lloyd. Si ano to? Si Angelo Bernardo. Hello po. Sa dekada po. Apa. Bale, na-research mo na rin naman yung mga presyo, di ba? Apa. At least ng mga Ngayon, ang comment ko lang dito sa coin mo, yung sa green na part niya, yung tawag dyan, very degree yung oxidation ng nung copper. Ngayon, kinain na pala yung coin dun sa area ng yung kulay green. Yung sa area po ng sa crown po niya sa... Oo, kinain na. Tapos, yung harapan niya, may naglinis nito. Hindi ko alam kung ginamit na pangkas kasi parang matalim na bagay Noon po pala, medyo nilinisan po ng kapatid ko po. Nako. Hindi po ako nagkakamali. Nilinisan ng kapatid mo. Ayun. Kung yata, kasi tinanong ko po sa kanya, tapos nilinisan daw po niya, tapos ang ginamit daw ay yung parang kinulit po. Ayun, ayun. Kaya kitang-kita yung matalim na bagay. Pag sinilip mo sa sa magnification, kitang-kita siya. Ayan, So yung mga nakikita mong online, nakita ko rin naman yun Yun, medyo mas pangit nga yun. Pero yung iba doon, yung nakita ko, mga walang gas-gas. Walang ganito. Yung sa'yo, maganda na sana. Pero yun nga, meron siyang ganong Ayun. So, doon sa ganong information, sir, magkano mo bebenta ito ngayon? Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show, Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Sinabi ko rin po kasi kina mama po. And, tapos, yung ako po sa research ko po doon sa eBay po. Magandang po paper ko na ipadala ko sa inyo. Pinakita ko po kasi sa kanila. Then, sabi po nila,
Medyo pricey pa pala yan. Tapos, mas maganda pa tong condition nito. Mm-hmm. Oh, yeah. Tapos may butas pa pala to sa ano, sa yung ilalim niya. Parang merong uka. Ako. Oh, yun. Yan po yung yung di ko po alam kung paano po na po yun. Kumbaga, nung po kasi kami, nung bata pa po kami, may po kasi akong magkalkal. Okay. Tapos, yung bahay po kasi namin doon, ang gawa pa po sa Kawayan po, gano'n. And then, nung nakita ko po sa taas, parang santi, po kasi yung tawag namin sa parang mga aparador. Nakita mo to sa aparador nyo? Sa stante nyo? Nakalagay po sila sa, yung isa po, nakalagay po sa garapon. Okay. Okay. And then, yan naman po, nakita ko naman po yan sa, alam pong klaseng lata po yun. Pero nakita ko po yun. Then, then po, nung nakita ko po, kumbaga, yan po kasi yung nakita ko na kakaiba po. Okay. So, kumbaga, yan po yung itinago ko po talaga noon. And then, sinasabi ko nga po dati dahil may medallion po kasi ako na parang pendant. Tulad po or pinitalikan. Naisip ko dati na, paano kaya kung gawin kong pendant ko ba? Then, ginawa mong pendant to? Ginawa mong pendant to? Pero hindi ko po ginawa. Pagkakasira lang. Tapos hindi ko pa naman alam kung ano po talagang coin yan. Okay. Kumbaga, noong December ata po yun yung nung nagsimula na po ako na mag-research po. Nakita ko po yan. Okay. Ayun na, then sa kakapanood ko rin po kay sa Pinoy Phone Star po. Okay. Kumbaga, napapanood ko po kasi na kapag abog po sa coin, isa ka po sa tinatawagan ni Boss Toyo po. Tama. Tapos, kaya ang ginawa ko po, hinanap ko na lang po yung gigs nyo, kaya ito po. Okay. Kumbaga, hinahanap ko po. Then, may nag-message po ako. Past months ata po yun, or January. Hindi ko po alam kung January. Parang early January yata yung message mo eh. Ayun po. Oo. Ayun. So, kumbaga, abang po sa research ko na rin, kumbaga, price mo niya, di ko lang alam kung, kumbaga, di ko lang alam kung tama yung price ko or kung hindi. So, okay. Pero yung sinabi po ni Mama, hindi ko sa kanya kung pwede sa 100K. 100K? Yun lang. Yun nga ang niyan, yun nabanggit ko na rin sa iyo yung mga problema niya. Kung yung walang gas-gas nung karayom, tsaka walang green, kasi may corrosion na to eh. Oo. Tapos may butas na rin. Pag pinag-grade ko to, hindi siya magkakaroon ng straight grade. Sabihin na straight grade, meron siyang mga katagang harshly clean, gano'n. Corrosion. Merong yun, sayang nga eh. Sayang to kung na sinulit. Oo. Kumbaga po kapag nililinisan po na wala po sa process, yung tamang proseso, kumbaga bumababa po yung value po niya. Kahit anong coin yan, kahit rare pa yan. Gaya katulad ng 1906, di ba? May 1906 na 30,000, may 1906 na 3 million. Depende din talaga sa sa condition yun. Oo. Yan na lang sana. Ginalong ng kapatid ko. Oo, kasi yung mga kolektor, minsan kahit di mo nakikita yan. Basta yung original na condition na walang dumi, hindi nagalaw, yun ang gusto nila. So, kung tatanungin mo ako, hindi ko kaya to sa 100K, sir.
Yun. mga ano naman po yung Siguro sa akin para to be on the safe side sa akin mga 20. Hindi po ba kaya sa 30, sir? Baka pwede tayo mag-meet sa 25? Baka pwede tayo magkita sa 25? Kumbaga, ano po kasi, sir? Yung inisip ko po kasi ngayon, sir, yung status ko po kasi. Kumbaga, Yung alin? yung sa status ko po. Okay. Pang kailangan mo yun. Opo talaga. Kasi, pambili ko po sana sa printer po and laptop po kasi yun po talaga yung pinakakailangan po naming mga eduk, sir. Okay. Ano ba yung pinag-aaralan mo yun? So, sa ngayon po, sir, nag-aaral po ako sa Ilocos Sur Polytechnic State College. Best Ed Filipino po. Bachelor of Secondary Education. Teacher. Filipino po, sir. Eduk. Okay, so kailangan mo nung ganun. Opo, talaga. Yun po kasi talaga yung Sige. kumbaga nagpapagastos po kasi talaga sa amin po. Sige. Ano po kasi talaga sa printing po. Okay. Sige, ganito na lang. Okay. Bigyan kita 25 para sa coin. Tapos, dadagdagan ko lang ng 5K para dyan sa mga pangangailangan mo. Yan. Thank you so much Okay. po. Sige. Ayun. Yun yung ko. Tapos, okay lang ito na ibenta mo Wala namang tututol dito. Kumbaga, yung ilan po kasi, kailan lang po kasi umutang rin po yung papa ko po sa, kumbaga, sa panggastos po sa mga tanim po namin. I see. Okay. Yung ilan na rin po doon, kumbaga, ibigay ko na lang po sa kanya din pambayad po sa Okay. 2 kwartos. Diba? Hindi siya kasing hilera ng Malolos coin. Pero napakahirap hanapin itong 2 kwartos na to. Tingnan natin kung kasa dito. Philippine Coinage, Spanish Philippines Series, Volume 1. So sa first page niya, wala akong kwartilyo, barilya, nawawala. 2 kwartos, 4 kartos. So tingnan natin kung magkakasa dito to. Ayaw, ayun. Uy. Kasyang-kasya. So, dyan na yan. Bye-bye. Halos kompleto na. ang in-expect ko na price or in-expect ng parents ko ay 100k pero ang napagkasundan namin ni Sir Angelo ay 30k. So, pero okay na po yun, kumbaga makakatulong rin po ito sa amin and lalong-lalo na po rin po sa aking pag-aaral para makabili na rin po ako ng laptop and printer po. So, maraming salamat po sa inyo, Sir Angelo. Maraming salamat din po, sir. At ayan, good luck na lang sa good luck sa iyong pag-aaral. At nabasa ko rin yung iyong liham. Shoutout pala kay Mr. Ruel Montañez sa pagpapadala ng kanyang mga coins. At tingnan natin kung ano tong pinadala niya. Okay matibay Okay, ganito ang gawin nyo kadikada para hindi na kayo maggastosan ng pagpunta rito kung hindi naman masyado mahal yung item nyo. Pwede tayo mag-deal online. Siyempre, inspect ko muna. Tapos, padala nyo dito. Pwedeng Lalamove or LBC or JRS or kung ano man. Tapos, pagka-inspect ko, bayad agad. Gcash or bank transfer kung ano man yung gusto nyong gawing bayad. Ay,
masyado akong pinahirapan, Mr. Ruel. Baka nagugupit ko na yung item. Ba, wallet ah. Oh, may coin agad. Ano ba to? Yun. Yan. Okay. Ayan o. Morgan dollar na ginawang alahas. Ay, ginawang takip ng wallet. Meron ba itong laman? Wala. Okay. Yo. Bayaran ka na namin, Mr. Ruel.